si Grace. Pagdadamutan niyo rin ang hustisya. Sino pong panganay niyo? Hindi ko hahayaan mapahamak ang anak ko. Kapatay tayo, ha? Nanindigan si Eleazar na hindi magtatagal ang pagbagsak niya habang pinapanood niya si Rafael sa kanyang speech na nangako itong gagawin niya ang tungkulin niya na walang takot at walang papanigan, na mahalaga sa kanya ang pangako niya para sa katotohanan at sa taong bayan. Sabay nagpasalamat siya sa suporta sa kanyang pagupo bilang Pangulo ng bansa. Nangako naman si Eleazar na babawi at babangon siya at nanindigan siyang maghihiganti ito. Sakto namang pinuntahan siya ng abogado niya para ihatid yung sumon para sa trial niya na agad naman niyang kinuha. Nang mahimasmasan na siya ay umupo ito at pinagmasdan niya ang pagkain niya, kung saan naalala niya ang mga sandaling masaya sila ni Danica na magkasamang kumakain, na enjoy ang dalaga sa mga pagkain nila na nagawa pa niyang subuan na parang bata. Maging ang huling sandali na magkasama sila sa hospital na halos ayaw humiwalay ni Danica sa kanya, pero mas pinili ni Eleazar na lumayo ang anak na hindi naman niya alam na ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Pinuntahan naman ng mga pulis sila Professor Elmore at pinaliwanag naman niya ang hinanap na din nila si Moises sa buong campus, pero hindi nila nakita na baka nakalabas na siya. Sinaad naman ni David na imposibleng mangyari yun dahil may mga nakaabang sa lahat ng entrance at exit ng campus, kaya sinigurado niyang andoon pa rin ang binata sa loob ng area. Nang nasa opisina na ng kanilang frat sila Professor Elmore, ay sumilip pa ang mga pulis doon, pero nagpanggap sila na wala silang tinatago. Nang umalis na ang mga pulis ay dali-daling binuksan ni Professor Elmore yung pintuan sa likod ng office nila kung saan nagtatago si Moises, na agad nilang pinapasok at agad siyang nilapitan ng mga members ng frat na nangako sila sa binata na protektahan nila ito, at agad namang nagpasalamat si Moises. Sa pagupo ni Rafael ay dumagsa ang mga nagproprotesta kung saan kasama sila Mang Estong at Grace, at nanlaban sila sa mga pulis na humaharang sa kanila, na dahilan na nagkasakitan ng mga ito hanggang hindi na sila makontrol ng mga pulis, kaya nagtakbuhan sila paakyat at pumasok sa hall kung asaan si Rafael nakatatapos lang ng kanyang panunumpa. Pagkatapos ng speech ni Rafael ay agad siyang nilapitan ng mga media na tinanong ni Shaira kung anong una niyang gagawin sa kanyang pagupo, na sinabi naman ni Rafael na ibabalik niya sa taong bayan ang lahat ng pera na ninakaw ni Eleazar. Dito na mahuhuli sila Mang Estong at Grace kung saan gagahasain ni David si Grace na aaminin lang ng dalaga kay Mang Estong sa sandaling makakalaya na sila. Patagong pupuntahan ni Rafael sila Mang Estong at Grace para kay Moises, na dito hihingi na naman ng katarungan si Mang Estong para sa dalaga at gusto niyang mabigyan ng hustisya ang panggagahasa ni David sa kanya, at dito na makikita ni Rafael yung larawan ni Christine na nakasabit sa bahay nila Mang Estong, kaya malalaman na niyang panganay na anak ni Mang Estong si Christine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.